So yun nga, paring Mike, dahil nga Christmas season na, matanong ko lang, anong pinakamasaya mong Christmas at ano yung pinakamalungkot mong Christmas, pare? Sige, magandang tanong yan ha. Unahin ko na yung pinakamasaya. Siyempre pag masaya, ito yung kompleto yung pamilya. Nung bata ako, nagsabit pa ako ng medyas, saka plastic bag. Ginising ako ng parents ko. Yung plastic bag ko, may laman na. Siyempre, ang laki ng box. Binuksan ko. Siguro mga lang ako ng 6 years old, mga 5 years old. Binuksan ko. Antok-antok pa ako nun eh. Mga ganun pa ako. Tapos binuksan ko na. Alam mo yung trend na may riles. Bubuin yung riles. Ang laki, ang haba. Tapos pinakandar ko na yung trend, Tuwa ako eh. Ikaw? Ganun din. Siyempre, inamaalala mo Christmas mo ng bata. Niregalo ka din ng parents ko? Hindi. Niregaluhan ako ng parents ko. Okay. Makalaruan din. Malaking robot na laruan. Mayaman ka din, no? Hindi naman. Pero, siyempre, yung parents ko, Christmas naman, gumagastos din sila. Yung tita ko, lola ko, may maraming magbibigay sa'yo yung bata ka, buhay pa yung mga kamag-anak mo. So, yun nga, naalala ko pag bata ka, tayong pera. Kasi, lahat yung, dahil mo hiningan lahat na makita ko sa kalsada, hiningan ko nun Buo nga yung pamilya kasi wala pa namamatay sa inyo. So, yun talaga yung masaya. Kumbaga, bata ka pa, ang babo pa ng may magbigay na sa'yo ng 20 nun, masaya ka So, malaki na yung 20 nun eh. Talaga. So, ang haba ng December mo pag bata ka. Oo nga. Pero pag ngayon, wala na eh. Totoo. Kapaligay ka sa doon. Ito yung masayang Christmas ko. Yung tita ko, syempre matatanda na kami lahat. Yung bata, 2 na lang yata. Mga pamangkin na lang. Ginawa niya, itong Pasko na to, parang treasure hunt sa bahay. Ang mga nakatago pera. Parang treasure hunting sa bahay. Nakatago pera. Kuha dito paring Chris. May pag-usapan tayo. May pag-usapan tayo. Yung tita ko, nagtago ng mga pera kung saan-saan sa loob lang ng bahay. Alam mo, ididikit niya ng scotch tape sa likod ng Last Supper na painting ni Jesus, sa ilalim ng mga aparador, tokador, sa ilalim ng electric pan. Alam mo yung mga tanong talaga na hindi mo makikita kapag So walang nanalo? Hindi meron. Alam mo nangyari. Yung tita ko, nung nagtatago siya ng mga pera, gising ako nun. Hindi niya ako nakikita. Sinisilip ko siya. Nasilip ko siya mga ilang beses. Nakita ko saan niya tinago yung 2,100. Yung malalaki. Men, 2,100, mga... Nag-cheat ka na? Oo, nag-cheat ako ng Pasko, pero matanda na, wala nang pakialam nito. Yung mga 500 yung mga 4 na piraso. Yung mga malalaking perang tinago niya. Men, nakita ko lahat. Di sabi niya, 1, 2, 3, start na tayo. Nagulat yung mga pamangkin ko. Dire-diretso ako na lakad. Alam mo yung alam mo saan pupunta? Yung pupunta, hindi ka naghanap. Nagpakagat ka muna? Hindi! Gago talaga. Hindi na ako nagpakagat. Alam mo bakit? Kaya ka talaga. Bukod sa gago ko, hindi ako nagpakagat. Kasi tayo na baka maunahan ako dun sa... 1,000 yung malaki na yung mga kanala Men, punta naka 4,000 yata ako noong gabi yun. Pinagkukuha ko 1,000. Galit na galit yung kapatid ko. Yung mga pamangkin. Paano mo na naman? Mga bata, kaya mo na naman ako nasa data. Ang bata ko nakuli na 50, 20. Yung nakuha nila. Yung mga pamangkin ko. Proud ka pa panglaro. Nung nakuha ko yung 4,000, tinigil ko na. Okay na. Pagka may mga Christmas na event yung family gathering, hayawan, kantahan lang kami doon. Mga anak ko. Pero nung sa office, yung nasa ABS ko, kasi masaya talaga doon Yung almost 10 years kong pag-Christmas, halos lagi ako nandun. Tapos yung sa
sila sa alak, naghahagis ng alak. Ganun eh. Naghahagis sila alak? Hindi mo mabasag yun? Hindi po, lasig na. Oo, masasalo mo yun. Ganun dun. Hanggang yung mga security guard, halos hindi ka mapatulan eh. Kasi, hindi mo. lasig na kayo, empleyado kayo dun. Nagbabasaan kayo ng alak. Akala ko kasi yung bote yung tinatapon nyo na. Babasaan. Pag lasig na, yung EBS, yung gated ng EBS at audience entrance, ginagawa ko na yun eh. Sinasarado. Pinapasara yan eh, yung Eugenio Street. Yung tumbok ng Tomas Morato, sarado lahat yan. Tapos punong-puno yun ng empleyado. Pagka yun, naalala ko pag Christmas yun. Masaktong ang duty mo Christmas. Hindi ka pa rin malungkot. Kasi yung iba, pagka nag-duty ka, tapos saktong Christmas, parang malulungkot ka eh. Kasi duty ka eh. Pero, wala kasama sa trabaho. Ang saya nun. Ayan, yung mga Christmas. Hindi na-experience yung jam yan kasi, ano siya eh. Ako balik trabaho ko, Ay, trabaho ko rin ba? Pinaka-ego. Akala ko rich kid Nag-ibigis din yan. Ay, nag-ibigis ka rin ba? Oo, writer dun yan. Yan kasi ang hindi mo alam kay Jam. Kunti po Ang baba ng alam mo tingin ko yun sa'yo kasi, kasi. ang Baba konti ng tingin sa'yo. lang ang pagkakilala mo kanya. Si Jam, napakatahimik na tao. Hindi naman yung palagi kinikwento, hindi siya yung katulad Sige, tataasan ko ng content. Hindi siya yung tipong, direktor ako ng ganito, ano ako ng ganyan. Siya napakatahimik. Humble. Ang importante, alam mo nakakatawa ako. Yun lang naman. Kasi, medyan niya ako. Dito tayo sa ano ngayon. Pinaka malungkot na Christmas na experience mo. Siyempre, ako na muna. Sige. Wala pa eh. Relax ka na, wala pa ka eh. Naku. Parang ayoko sumali. Sa akin kasi. Kasi i-upload ko to Christmas. Tagal naman. Yung pinaka... Kahit Berna pwede. December 23 na umaga na. Hindi kahit ngayon na pwede yun. Ito, pinaka nakakalungkot sa akin. Pero Ilang araw na lang Christmas na. Siyempre, napapakinggan na natin yung ano eh, si Jose Marichan. Jose Marichan eh. Tapos siyempre yung isip natin, naka-ready na sa Christmas eh. Hindi kami pa ni Jay ano. Naku. Kami pa. Pero hindi na siya umuwi sa bahay. Pinunta ko sa National Museum, sa library. Kasi library yan dyan. Sabi ko, ayusin natin. Ayusin natin. Gusto tao. Hindi niya ako nakausap sa library. Kung nasa sa office ka. Ako nagbabasa-basa lang ako. Oo. Tapos, naawa siya. Sabi niya, sige, mamaya na lang pag-out ko. Kaya ako naman, may pera ako nun eh. Kasi hintayin kita sa nag-book ako ng hotel. Hotel na talagang 5 star. Tapos bumili ako ng pizza. Parang wala na kaming isipin pagdating niya. Tapos mga alas 9 na. Wala pa rin siya. Tinatawagan ko, alas 10. Nagre-ring lang. 11. Hindi na nagre-ring. Napis mo aso. Nandiyan ka pa yung gate. Alas 12, nag-live ako. Facebook live. First time ko yun. Ang daming nanood. Kasi umiiyak na ako. Oo. Tapos, ang dami na nag-aalala. Puntaan daw ako. Tapos, yung may breakfast pa kami nung kinabukasan. Bayad yun eh. Pero hindi naman Sogo yan. Hindi. 5 star siya. Hindi yung tipong Alam mo katulad yun, kay Kuya Jobert na umakyat sa Sogo. Hindi naman ganyan. Alam mo yung Joke. yung na-issue na dalawang executive tapos pinapunta nila yung artista. Tapos binasa sila doon. Yung nilasing nila, may mulak. Yung hotel na yun. Tapos, nakatulog na ako. Pag-ising ko, wala pa rin. Lugod talaga ako. Kumain ako mag-isa sa breakfast. Buffet pa rin. Nakatingin sa akin yung mga Kasi alam nila talaga. Hindi kasama. May pupunta eh. Tapos nag-check out na ako. Kinain yung pizza yung sarili mo. Pero yung iba, binahon ko kasi may pasok na ako. Sumakay ako ng taxi. Alam mo yung tugtog sa taxi? Basto na naman. Iyak ako lang iyak sa likod eh. Sabi ni yung driver, sir, okay lang kayo. Buti hindi pagharap ng driver, si Jose Marichan. Tapos, diretso na sa office.
napapansin ako ng mga ka-work ko na umiiyak ako. Tapos puti, siyempre, naantok ka, tanghali na eh. Ano na yun eh, downtime na, ano tawag downtime? Tapos, nagpatugtog. Rap. Puta, ano ba yung rap na yun? Masa na malungkot yung rap na yun? Ang ganda sana ako ni rap ko eh, no? Wala ko isip. So, ano, yun talaga. Tapos pinamigay ko ng pizza. Ano muna ako. Doon muna ako sa sleeping quarters. Kasi talaga ako. Kaya. 25 na yun. Nung araw na yan, 25. 24 pa na. 24. Okay naman. Okay naman siya na. Diba? Ay ako, Christmas sa bangga ako ng motor. Okay. Balian pa ako. Kasama ko yung anak ko, 24 ng gabi, mga alas 7. Diyan nagkatid ako ng bisita. Tapos, may junk shop pa ako na. Nagkainuman kami, may junk shop din siya. Inuman kami, kwentuhan tungkol sa junk shop. Tapos, nalasing siya. Hinatid ko sa kanto. Kasama ko yung anak ko. Pagkahatid ko, pauwi na ako. May isang nagdadrive ng motor na lasing, walang lisensya. Bilangga ako. Buti nga ako yung tinamaan, hindi yung anak ko. Baliw pa ako, hindi yung kita, yung legs, tawag timot. Walay talaga. Kaya Pasko, nasa East Avenue ako. Tapos tinitinong ko yung paa ko, pagka ginagalaw ko yung paa ko, ginagalong ko. Yung tuhod, naiiwan. Alam mo yung ginagalaw-galaw mo. Parang ka nagkukuya-kuya-koy ka. Tapos yung tuhod mo hindi gumagalaw. Yung legs mo lang yung gumagalaw-galaw. Pero hindi ko siya maramdaman kasi nga lasing din ako. Hello, pulila yung paa ko. Nung time na yun, hindi ko alam na gagaling pa siya. Isip ko, wala na, pilay na ako. Hindi na ako gagaling. Ganun. Tapos, hindi ako malungkot. Alam mo yung may Jesus Christ ka. Lord, tingin na ako kung ano sa naiiyak ako sa sarili. Yan, kasi lalasing-lasing ako, ganyan. Tapos pwede naman umuwi yun. Tapos sabi ko, Lord, pilay na ako. Hindi na ako gagaling. Ganito. Ako-wheelchair na siguro. Parang sa mission. Hindi na ako pwede mag-comedy. Kaya kahit corny yung joke ko, pagtatawanan nila ako. Pilay na ako. Awa na lang. Awa na lang. Yun. Alam mo ako na. Tapos nandoon ako sa ospital. Siguro mga 1 month ako doon. Nagpuputo ka na. Tapos 25 na yun. Naririnig namin sa loob ng ospital yung mga puto ko. Mas marami din malungkot sa loob ng ospital. So, gano'n, nasa orthopedic ako. So lahat din ng mga pilay-pilay doon nandoon, lulungkot din sila. Tapos 26, 27, 28, New Year na, nandoon ako. Tapos sila, nakakatayo sila yung mga ang pilay, kamay lang, gano'n. Nakakasilip sa bintana. Nakakasilip sila. Napunta ako pa, nakatali pa ako, kabiti, tapos may bakal sa dulo, parang hinihila. Nakataas yung pa ako ng gano'n. Wow, hindi ako makalabas ng makapunta ng CR. Doon ka lang. So, mama ko yung nag-aasikaso sa akin. Kaya yung ganun ko ng love pala ang mama pagka nandiyan ang mama, kailangan love ko talaga mama. Kaya nung wala yung mama ko, malungkot ako. Yun ang pinakamalungkot na. Tapos doon rin nawala yung pagsisigarilyo ko. Nangyari pala yun, before Christmas, nagdasal ako. Ito. Sabi ko no. Kasi ayoko na mag-yosi, pero ang tagal pong high school pa kasi ako nagsisigarilyo na ako eh. Philips sigarilyo ko. Nagdasal ako. Lord, sana matanggal na yung pag-yosi ko. Kahit anong paraan. Tapos siguro mga 1 week, nabangga nga ako. Pinilaya ka muna. O pinilayan ako. Lungkot ako. Pinilaya ko para. Tapos nandutulong nga ako sa ospital. Hindi nga ako makapagsigarilyo kasi nga hindi ako makakalabas ng bawal magsigarilyo sa ospital. Pero yung mga kasamahan ko na bali lang yung kamay, lumpumunta sila ng CR, nag-iuwasi sila, tapos pagbalik nila naamoy ko.
Tol, saan ka galing? Kasi Yossi. Sabi ko, baka nakaka-Yossi. Ako daw talaga ako maka-Yossi kasi nga baliw pa. So 1 month ako hindi nag-Yossi. Pag uwi ko sa bahay, binigyan ako ng Yossi ng pagpare ko. Nag-Yossi ako, bigla ako nahilo. Kasi parang 1 month kang walang sigarilyo. Bigla ako nahilo, tapos naalala ko yung dasal ko. Nagdasal nga pala ako na huwag na ako magsisigarilyo kasi nga ayaw ko na. Unang-una, ang bago sa kamay. Tapos inahapo ako. May mama ko, may lahi kami may hika. Pumipito yung dibdib ko. Mga ganun pag nag-Yossi na ako. Kaya yun, mula nung nahilo ako, naalala ko yung dasal ko. Hanggang ngayon, hindi na ako nag-Yossi. Praise the Lord. Ganun, di ba? Yun yung Salamat sa... sobrang nakakalungkot na Christmas. Na masaya din naman pala. Kasi nga pala, hindi naman pala sobrang nakakalungkot. Hindi makakalungkot. Kasi nga, hiniling ko pala yun. Salamat sa pagpapatunay, kapatid na Chris. Thank you. Hindi pero seryoso, kung talagang gusto ko kung patigilin nga ni God mag-Yossi, ba't hindi yung bibig mo yung binungay? Hindi na ako nakapagsalita. Tawag mo lang tayo, Nyam. Hindi kasi, di ba? Alayo ng baling sa piling. Ako, pinakamalungkot na Pasko, meron naman. Ito, di ba? Nagkaroon tayo ng pandemic. Tapos, nadali tita ko ng COVID. Ay, oo. Namatay tita diba? na eh. Namatay tita ko. Kilala ko tita niya. Yung tita ko ito yung tita ko na kinuha ko nung yung 4,000 nga. Nung siya nagtatago ng mga pera. So ngayon, tita niya nagtatrabaho sa Bangko Sentral. So, hinahatid namin dati. Nag-comedy cartel kami. So yun nga, nung unang Christmas na wala na si tita. Wala na nagsiset kasi matatanda na rin yung parents. Kaya yung kotse niya, pinamana sa kanya ang tita niya. Yung van niya, yung ginagamit niya. Love na tita. Ayun nga, nasa akin yung mga ibang mga gamit. Pero yun nga, obviously, pag dating ng mga ganong holiday, siya yung nagsiset up ng mga gathering sa bahay. Pag wala na palang gano'n, wala nang setter sa bahay niyo. Medyo malungkot kasi hindi mo na maasahan yung parents ko kasi medyo matanda na yun. Pag ako naman nag-set, hindi rin naman sila mag-enjoy kasi matatanda na sila. Natutulog sila ng maaga kasi matatanda na nga. So, alam ka naman mag-party kami ng mga 3 pamangkin, iba na din yung mga friends nun. Kumbaga, dahil wala nang nag-set sa bahay, bihira na din yung ganong gathering kahit na may Christmas tree. So, ramdam mo lang na pag namatayan kayo, kasi yung nawala yung setter, sad lang siya. Ayun. Rest in peace, tita. Una ka na. Sunod si Chris para hindi ka may Nakakatawa. Ay, sorry.